Samantala, Manong Chavit Singson, hiling ang first round knockout ni Charlie Suarez laban kay Manuel Navarrete. Congratulations. Yung pagtalo niya lumaban, may Chavit. Kumbisido na sila. So, next fight mo si, Navarrete. Obligado siya, no? Ganon din ang gawin mo, first round. Personal na tinawagan at binati ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang Pilipinong boxer na si Charlie Suarez matapos ang kanyang impresibong panalo laban kay Manuel Avila via first round knockout. Sa pamamagitan ng isang video call, buong pusong ipinaabot ni Chavit ang kanyang suporta sa tinaguriang King's Warrior. Naging kapansin-pansin din ang katuwaan ng negosyante nang makitang nakatatak ang kanyang pangalang Chavit sa trunks na ginamit ni Suarez sa laban. Isang patunay ng kanyang patuloy na pag-sponsor at pagsuporta sa karera ng boxer. Dahil sa dominasyon ni Suarez sa kanyang huling laban, naniniwala si Chavit na obligado na ngayon si Manuel Navarrete na depensahan ang kanyang kampyonato laban sa pambato ng Pilipinas. Ibinahagi rin ni Chavit ang kanyang matinding hamon para kay Suarez. Sa oras na matuloy ang rematch, tapusin si Navarrete sa loob din ng unang round, first round knockout. Tinitiyak din ng dating gobernador na lilipad siya patungong Estados Unidos upang personal at live na panoorin ang naturang bakbakan, kung saan inaasahang magpapaulan din ito ng insentibo o bonus para sa pambato ng bansa. Sa kasalukuyan, nanatiling wala pang opisyal na petsa ang rematch ng dalawa. Kasabay nito, may mga umuusad din negosasyon sa kampo ni Navarrete para sa isang three-belt unification fight laban kay WBC champion o Shaki Foster. Gayunpaman, patuloy ang paghahanda at pag-uusap para sa posibleng muling pagharap ni Suarez at Navarrete sa ibabaw ng lona. Magandang araw! Pag-uusapan natin ang kagustuhan ng kampo ni Charlie Suarez na makipag-rematch kay Manuel Vaquero Navarrete at ngayong linggo na ang bakbakan ni Errol Spence Jr. kontra Tim Tszyu. Matapos ang kahangahangang first round TKO victory ni Charlie King's Warrior Suarez laban kay Manuel Avila, formal nang hiningi ng kanyang lead promoter na si Samson Lukawicz sa WBO World Boxing Organization na ipag-utos ang opisyal na negosasyon para sa laban kontra kay WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Vaquero Navarrete. Maalalang mabilis na tinapos ni Charlie Suarez si Manuel Avila sa unang round pa lamang na lalong nagpatibay sa kanyang posisyon bilang top contender. Ang panawagan sa WBO, nakiusap si Samson Lukawicz sa WBO na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang i-mandate ang rematch championship fight laban kay Navarrete. Ang sitwasyon ni Navarrete sa kasalukuyan, may mga usap-usapan din tungkol sa posibleng unification fight ni Navarrete laban kay WBC champion o Shaki Foster. Kaya matinding usapan kung sino ang unahin ng kampo ng Mexican champion, si Suarez ba o si Foster. Malaking oportunidad dito para sa boxing career ni Suarez upang makasungkit ng panibagong world title para sa Pilipinas. Magandang araw! Tapos ang laban sa round 1. Navarrete, bayaran mo na ang utang mo. Kanina lang pinatunayan ng ating King's Warrior na si Charlie Suarez kung bakit siya ang higit na karapat-dapat sa world title belt. Isang round lang ang kinailangan niya para patumbayin si Manuel Avila sa California. Isang brutal na kaliwa sa sentido ang kanyang pinatama at nagpayanig at agad na nagpabagsak sa kalaban, kung saan nanalo si Charlie Suarez via brutal technical knockout sa round 1 lang. Tandaan natin, dati nang pumayag si Navarrete na mag-rematch sila at hayagan niyang sinabi na may utang siya kay Suarez at ito ay isang unfinished business na dapat talagang bigyan ng rematch. Pero matapos lumamig ang usapan ng kampo niya, iba ang hinarap niya. Ngayong araw, matapos ang bangis na ipinakita ni Charlie Suarez, hindi na lang basta kailangan kundi kinakailangan na talaga ni Navarrete na tuparin ang kanyang salita. Asahan na naman ang umaatikabong bakbakan kapag nagharap ang Meksikano na si Navarrete at ang Pinoy Warrior na si Charlie Suarez. Samantala, breaking news. Sa katatapos na laban, panalo ang ating pambato na si Charlie Suarez kontra Meksikano na si Manuel Avila.
sa loob lang ng first round. Pinabagsak niya at ninakaut ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng suntok ng kanyang kaliwang kamao sa sentido ni Manuel Avila. Kaya dahil sa impresibo na brutal na knockout na panalong ito ni Charlie Suarez, masasabi natin na wala nang takas si Emmanuel Navarrete. Mahigit isang taon nang lumipas mula nang ipagkait kay Suarez ang tagumpay na nararapat para sa kanya. Kung tama lang ang ruling sa kontrobersyal na laban nila ni Navarrete noong isang taon, dapat technical knockout winner na si Suarez noon pa. Imbes na harapin ang mandatory challenger, pinayagan pa ng WBO si Navarrete na unahin ang unification laban kay Eduardo Nunez noong Pebrero. Ngayong hawak na ni Navarrete ang WBO at IBF Super Featherweight titles, lalong lumakas ang panawagan. Ibigay na ang rematch. Pero ang balita, gusto na naman niyang umiwas at unahin si WBC champion O'Shaquie Foster. Pero sa panibagong pasabog ni Suarez ngayon, napanatili niya ang kanyang malinis na record, 19 wins, 0 loss, na may 11 knockout at bitbit pa ang bagong kampyonato. Solidong-solido ang kanyang posisyon bilang WBO number 1 contender. Kaya sa batas ng boxing at sa mata ng buong mundo, tapos na ang oras ng pagdadahilan. Wala ka ng takas sa rematch. Alam natin na madalas idaan sa politika at negosyo ang boxing para mauna ang mas malalaking pay-per-view fights. Kaya naman ito na ang hamon sa management ni Suarez sa pangunguna ni na Robert Garcia at Samson Lukowicz. Ngayong may bago at sariwang belt si Suarez mula sa technical knockout win na ito, panahon na para magbaba ng matinding pressure sa WBO. Iutos ng mandatory rematch kaagad-agad. Magandang araw. Kumpirmado mga boss. Tuloy na tuloy ng bakbakan bukas, Hulyo 19. Ang ating undefeated Filipino contender na si Charlie Kings Warrior Suarez. Walang kahirap-hirap na nakuha ang timbang. Swak na swak sa 129 pounds para sa super featherweight limit. Pero ang kanyang veteranong Mexicanong kalaban na si Manuel Avila, nag-overweight. Tumimbang siya ng 131.2 pounds. Sobra ng higit 1 libra sa 130 pound limit. Binigyan siya ng 2 oras na palugit para magbawas. Pero sa kasamang palad, opisyal na siyang declared na overweight dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan na habulin ng timbang. Pero tuloy pa rin ang salpukan. Walang kanselasyon na naganap. Pero dahil si Suarez lang ang pumasok sa tamang timbang, ang bakanteng WBO International Super Featherweight title ay para lang sa kanya. Kung si Avila ang manalo, mananatiling bakante ang corona. Asahang may matinding penalty o fine mula sa premyo o purse na Avila na direktang ibabayad at mapupunta sa ating pambato na si Charlie Suarez. Ang kanilang salpukan ay gaganapin sa National Orange Show Event Center, Sabado ng gabi sa Amerika. Linggo naman, Hulyo 19, dito sa Pilipinas. Kaya abangan natin ang laban. May pagpatuloy kaya ni Charlie Suarez ang kanyang perpektong kartada o makasilat ang determinadong si Avila? Magandang araw. Pilipino versus Meksikano. Charlie Suarez itatayang lahat kontra kay Manuel Avila ngayong linggo. Bilis ng isang Olympian o tibay ng lahing Meksikano. Ngayong Hulyo 19, oras sa Pilipinas, haharapin ng walang talong Pinoy boxing star na si Charlie Kings Warrior Suarez. May record na 18 wins, 0 loss, 10 knockout wins. Ang mapanganib na Mexican-American veterano na si Manuel Avila, may record na 26 wins, 2 losses, 1 draw, 9 knockout wins sa National Orange Show Event Center sa California. Hindi lang simpleng depensa ng kanyang WBO International Super Featherweight title ang laban na ito. Ito ang huling harang para sa pinakahihintay na world title rematch ni Suarez laban sa kampiyon na si Emmanuel Navarrete ngayong darating na Setyembre. Matapos baguhin at gawing no contest ang kontrobersyal nilang unang pag-aarap noong Mayo 2025 kung saan muntik nang mapabagsak ng Pinoy ang dugoang kampiyon. Opisyal na inuutos ng WBO ang rematch. Ngunit bago makuha ang hustisya, kailangan muna niyang lampasan ang mapanganib na tune-up fight na ito. Itataya ni Suarez ang lahat, ang kanyang malinis na record at ang kanyang mandatory challenger spot. Isang pagkakamali lang, pwedeng maglaw ang pangarap na maging world champion. Ala Sugar Ray Leonard ang galawan ng walang talong Pinoy. Kaya naman mapanganib na kalaban si Suarez ay dahil sa kanyang kakaibang kalibre sa ibabaw ng lona. Para sa mga mapanuring boxing fans, nakikita sa mga galawan ng Pinoy ang bagsik ng volume punching at counter-attacking na may hahalin tulad sa boxing legend na si Sugar Ray Leonard. Ang kombinasyong ito ng bilis, suwabe,
ngunit nakamamatay ng mga kontrasuntok at walang humpay na pagpapakawala ng kombinasyon ang dahilan kung bakit nananatiling walang dumi at walang talo ang kanyang record. Ang panganib kay Manuel Avila. Kilala si Avila bilang isang scientific boxer, madiskarte, matibay ang panga at may mga panalo laban sa mga dating world champion gaya ni na Rene Alvarado at Juan Dris Salinas. 2 beses pa lang siyang natatalo sa buong karera niya at parehong elite champion lang ang nakagawa nito sa kanya. Banta sa interview, ayaw kong matalo. Sa naging interview kay Suarez bago ang laban, ipinakita niya ang matinding respeto sa kalaban. Pero nananatili ang nag-aalab niyang kumpiyansa. Alam kong naganda ng gusto ang kalaban ko at ayaw kong matalo. Kaya naman naganda rin ako ng gusto at gagawin ko ang lahat para manalo. Ipapakita ko sa buong mundo na ako pa rin ang numero 1, matapang na payag ni King's Warrior. Ang bakbakan ng estilo, bentay ni Suarez, bilis ng paa, mala Sugar Ray Leonard na volume punching at counters, lakas ng suntok at ang nag-aalab na momentum na pagiging walang talo. Bentay naman na Avila, lalim ng karanasan sa mahabang laban, tactical counterpunching, mas batang edad, 34 versus 37, at ang kawalan ng pressure bilang dehado. Matapos ang mahigit 1 taong pahinga, ito ang pinakamatinding sugal at pagsusuri kung handa na bang ating King's Warrior ng Philippine Army na tuluyang agawin ng corona sa rematch ng taon. Knockout man o madugong desisyon, asahan ang isang klasikong giyera sa ibabaw ng lona. Suportahan natin si Charlie Suarez sa kanyang laban ngayong linggo laban Pilipinas. Magandang araw! Tapos ang laban sa round 1. Navarrete, bayaran mo na ang utang mo. Kanina lang pinatunayan ng ating King's Warrior na si Charlie Suarez kung bakit siya ang higit na karapat-dapat sa world title belt. 1 round lang ang kinailangan niya para patumbayin si Manuel Avila sa California. Isang brutal na kaliwa sa sentido ang kanyang pinatama at nagpayanig at agad na nagpabagsak sa kalaban, kung saan nanalo si Charlie Suarez via brutal technical knockout sa round 1 lang.